Alright, eto na nga mga kapatid ang laman ng ating mga news feed. Yung tapatang General Torre at Baste Duterte sana mga tol, no? Kahit na alam naman ng lahat na hindi nga pupunta o sisipot si Baste dahil nga 'di ba nabalita na mga tol, nagbigay siya ng kondisyon at the same time siya ay lumipad na papuntang Singapore, itinuloy pa rin mga tol ni PNP Chief General Torre at syempre yung mga organizer nitong event na to, ang event, no? At naideklara ngang win by default etong si General Torre ngayon. Mga tol, pag-usapan natin to. Ako ibahin nyo ako sa lahat ng nagre-reaction dahil wala naman akong pinapanigan sa mga to. I-analyze natin mga tol, saan ba nagmula at paano nga ba nagsimula itong ano na to, no? Itong usapan na to. Sabi rito mga kapatid, no, sa mga balita, ang unang naghamon ay si Baste Duterte. Tapos nung siya ay pinalagan ni General Torre at nag-set nga siya, etong Sunday na, 'di ba? Gawin nating charity event. Bigla na lamang mga tol naglabas bigla ng kondisyon si Baste Duterte na sige, kung gusto mo talaga ng suntukan, sabi niya gano'n, eto yung kondisyon niya. Sabihin daw dun sa amo o kay PBBM na lahat ng elected official o gabinete under Marcos admin dapat magpa-hair follicle test mga tol. Bagamat alam natin mga tol na tila baga imposible yung nire-request ni, hindi naman actually imposible, di ba? Pero ang nangyayari kasi mga tol, alam niyo yung away ninyong dalawa, hamunan ninyong dalawa. Actually nga mga tol, pangit talaga tignan nag-aaway to mga official natin Pero sige, pagbigyan na natin for the sake of entertainment. Pero kayong dalawa lang yan, one-on-one kayo, bakit nandadamay pa ng ibang tao, di ba? Pero ngayon, eto na nga. Naging parang laughing stock mga tol ng buong Pilipinas. So hindi man ng buong Pilipinas pero siguro majority. Etong si Baste Duterte, sabi nga ganun like father like son daw. Matatapang lang daw sa pananalita. Kahol ng kahol pero hindi daw kayang mangagat. At eto na nga mga tol, no. Napagtripan din sila nito. Eto, panoorin natin to. Yan, no. Napagtripan din mga tol at pinagtawanan, sabi sayang ang tato, ng programa nila Anthony Taberna mga tol. Ito, panoorin lang natin to ng bahagya. Bigyan natin to ng reaction video. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Alam ko po. Ay, nako. Alam niyo, sabi Mario niya, Joseph. sabi po ni Baste, narinig niyo, kung gusto mo talaga ng suntukan, sino ba naghahamon ng suntukan? Di ba? Siya naghamon Kung gusto mo talaga ng suntukan, parang ang dating nun, parang si General Torre naghahamon. Nabaligtad. Nabaliktad. Nabaliktad Alam ko daw. po, hindi ko akala, baka ikahiya ng mga metato ito. Sayang ang... Kung gusto mo talaga ng suntukan, sabing gano'n ni Baste, di ba? Pero nilinaw niya sa isang programa niya, yung kung saan siya nagsalita na kung magsuntukan tayo, kaya kita sabi niya gano'n. Nilinaw niya mga tol na hindi naman daw niya hinahamon, no? Si General Torre mga tol. Alam ko napanood nyo rin yun Well, mamaya panoorin natin tapos i-analyze natin mga tol. Paano nga ba lumaki itong issue na to, no? Tato. Sayang ang tato. Alam niyo ba, binilang ko yung mga binitawang salita ni Baste. Mga mahigit 60 Na sa mga salita na ang ibig sabihin lang, ayaw. yan ang ito maging aral ito sa mga matatapang sa mga matatapang at sa mga may tato. Huwag basta-basta maghahamon. Pipiliin mo din ang hahamonin mo. Baka patulang ka. Baka patulang ka. Kasi hindi lahat. Tulad nito, kahiya-hiya si Basti dito ngayon. Talaga. Pero mo nga ibigay mo pang kondisyon ni hair follicle test ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Panginoon kong buhay ito. Ano yun? Nanang ko po. Ay nako. Alright mga kapatid balikan natin yung sinabi ni Acting Mayor Baste. Sabi rito sa isang balita, News 5 everywhere mga tol
Acting Mayor Baste Duterte itinangging hinamon si PNP Chief Nicolas Torre III. Naalala ko bigla mga tol, no? Itinanggi ni dating Pangulong Duterte na tinawag niyang bangag at tinawag niyang adik si PBBM mga tol. Kahit na merong video na nagsisisigaw siya sa entablado at tinatawag niyang bangag daw ang presidente, adik ang presidente. Pero hindi niya daw tinawag na adik ang presidente. At kahit na sinabi niya mga tol, nung siya'y alkalde pa lang, meron ng tawag dito listahan ang PIDEA at kasama sa listahan si PBBM. Itinanggi niya, wala daw sa listahan mga tol, wala daw siya sinabing ganun. So ngayon parang nauulit. Pero mauulit lamang yan kung totoo ngang hinamon ni Acting Mayor Baste Duterte si PNP Chief Nicolas Torre. Tulad nga nung sinabi ko, wala akong kinakampihan sa kanila pero i-analyze natin. Paano nga ba yung pagkakasabi ni Baste Duterte? Ito nga ba'y paghamon? Well, panoorin muna natin tong pagtanggi niya. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Pero sana pinangatawan mo na rin. Sayang nga naman yung tattoo mo. Sana pinangatawan mo na lang din. No? Hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Yun naman pala kasalanan naman pala ng mga journalist Kasalanan naman pala ng media mga tol Hindi naman pala daw hinahamon ni Acting Mayor Baste si PNP Chief. No, sino ba kasing may sabing hinahamon niya? Yung mga media, no? Sabi niyang gano'n, mga tol, kasalanan pala ng media to So balikan natin mga tol, ito yun no, ito yung programang yun mga tol. Dito naman to sa UNTV News ha. Matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, alam ko makaya bita. Matapang ka lang naman kasi may position ka, pero kung magsusuntukan tayo, alam kong kaya kita. Yun ang sabi, eksakto ni Baste Duterte. Ngayon, kung kayo tatanungin, yun ba ay paggahamon na suntukan na lang tayo, ganito, suntukan na lang tayo, mag-set ka. Kahit saan, suntukan na lang tayo, tapusin na natin yan sa suntukan kasi ganun yung paghahamon. Pero ang sabi niya rito, balikan natin. Matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, alam ko makaya bita. Matapang ka lang naman because you have the position, dahil general ka. Pero kung magsuntukan tayo, alam kong makaya kita. Sabi niyang ganon mga tol. So kung babalikan nga natin mga tol, yung sinabi niya, may point naman siya. Hindi naman siya naghahamon mga tol. Ang sabi niya lang naman, matapang ka kasi may position ka. Pero kung magsusuntukan tayo, alam kong kaya kita. Sabi niyang ganon. Ngayon, ang naging sagot dito, dahil nga parang, alam mo yung binuyo ng media si General Torre. O General, hinahamon ka na basta na suntukan. Papalagan mo ba? Ngayon, ang naging sagot ni General, eto ituloy natin. Handa si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III para sa isang boxing match kay Acting Mayor Baste Duterte. Ayon kay General Torre, sa halip na magpalitan ng salita sa social media, maaari namang magdao sila ng 12 rounds charity boxing match sa linggo, July 27. Naghamon siya ng suntukan. And sa atin naman, whether he's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan, boxing na lang para madaling iset up. At gawin natin this coming Sunday, 9 o'clock. I'll be there in Araneta. I'll ask Araneta to set up a boxing ring. Hopefully, they will oblige. Kung wala naman, di maghanap tayo ng kung saan gym ang gusto niya. Okay, so pagkatapos magsabi ni Baste Duterte na matapang ka lang naman kasi nasa position ka, pero kung magsuntukan tayo, alam kong kaya kita. Matapos niyan mga tol, ay yun na nga, nabalita ito kay General Torre na tinatanggap niya kung talaga naghahamon si Acting Mayor Baste ng suntukan, o di gawin na lang natin tong charity match para at least mapakinabangan, di ba? So nag-set up siya ng date. Alam ko mga tol, sa boxing, bago matuloy ang isang event, dapat nagkakasundo ang magkabilang panig doon sa araw at saka sa setup. Hindi pwedeng isa lang. Diba? Kailangan parehong mag-a-agree. Kasi kung hindi mag-a-agree yung isa lang ang pwede sa date na to, sa venue na to, walang matutuloy na boxing. Diba? Ganun naman lagi mga tol Ngayon, pagkatapos sabi na lang natin naghamon. O sige pagpalagay na lang natin naghamon.
si Baste Duterte. Ngayon, ang nag-set up ng date, etong si General Torre, sabi niya, etong July 27 na lang, which is today. July 27. Ngayon, after magsalita ni General Torre, mga tol, biglang kambyo si Baste at sinabi niyang, kung gusto mo talaga ng suntukan, o parang tulad nga na sinabi ni Katon Ying, di ba? Hindi naman si General Torre naghamon eh. Pinalagan niya lang yung mungkahe. Mungkahe na lang mga tol, sabihin natin kasi hindi rin naman talaga tunog naghamon eh. Kung ako tatanungin nung pinakinggan ko ulit yung audio ni video ni Baste, hindi naman talaga mukhang naghamon. Sabi niya, matapang ka lang kasi may posisyon ka. Pero kung magsusuntukan tayo, alam kong kaya kita. Pero hindi paghahamon yun. Kumbaga parang nilagay niya lang na kinakaya-kaya mo ko kasi may posisyon ka eh. Pero kung labasan tayo ng lakas, mas kaya kita. Natural, mas bata ka eh. Mas bata ka eh. Ano ba namang yun? Kung magsuntukan tayo, kaya kita. Natural, mas bata ka eh. Ilang taon na to si General Torre? Biruin mo naman, pambihira. Ngayon, eto na nga mga tol. Nag-set up ng date etong si General Torre. Ang problema, mga kapatid, eto si Baste, pwede naman niyang sabihin, teka, ba't ka nagseset ng date mag-isa? Tanungin mo muna ako kung pwede ko ng araw na yan. May flight kami. O, di ba? Pwede niya sabihin yan eh. Tanungin mo muna ako kung pwede ko ng araw na yan. Bakit bigla-bigla ka nagse-set up ng date? O sige, tuloy natin sa ibang araw. Wag July 27. O sige, sa susunod na linggo, tuloy natin. Dapat ganun na lang ang sagot niya. Kaso ang naging sagot niya papatulan kita kung sasabihin mo sa amo mo na magpa-hair follicle lahat ng elected official. Sa madaling salita, ayaw ko. Ganun lang intindihin yun eh. Kasi yung ibinigay niyang kondisyon, mga tol, which is malabo eh. 'Di ba? Hindi naman lahat sang-ayon sa gusto nilang mangyari na magsuntukan silang dalawa. Hindi naman lahat sang-ayon eh. Saka bakit sasabihin ng isa, ba't nyo pa ako idadamay dyan sa problema nyong dalawa? Nananahimik ako rito sa trabaho ko, idadamay nyo pa ako, magpapa-hair follicle pa ako, di ba? Kumbaga sa madaling salita mga tol, ang sagot ni Basti doon ayaw ko. 'Di ba? Ganun lang yung malinaw niya sagot niya eh. Tapos lumipad na siya papuntang Singapore. Sabi niya nga ganun okay, suntukan tayo, wag lang ngayong Sunday. 'Di ba? Pinakamadaling pinakamadaling sagot na lang sana 'yon. Hindi natin alam kung magkakaroon ng rematch, pero ayon sa ibang balita, sabing ganun ni General Torre, hindi na ako magpapauto sa iyo. Ibig sabihin, hindi niya napapatulan pa ulit. Which is, yun naman din talaga ang dapat niyang ginawa. Hindi niya na dapat pinapatulan. Kasi kilala naman mga tol, mga Duterte, bilang masyadong maganon. Diba? Oo, sabihin na lang natin talagang matitigas tong mga tol, matitigas sila. Pero sa media, mga tol, ganun talaga yung nila yung PR nila public relation nila doon na sila nakilala Doon na sila nakilala Kaya nga diba, doon din napupulaan si Vice President Sara. Diba? Lahat ng kontrobersya sa kanya galing din mismo sa bibig niya Pag may nangyari sa kanya, may kausap na siyang tao na patayin daw si speaker, si president, saka si first lady. O di ba? Doon sila napupulaan mga tol, doon sa ganon ng bibig nila. Kaya siguro mga tol, kung sakasakali mang maulit, manghamon man o hindi si Baste, wag na lang patulan ni General Torre. 'Di ba? Hindi din kasi talaga maganda. At saka isa pa, yung mga DDS nagrereklamo. Yung mga DDS nagrereklamo, no? Uto-uto daw tong mga to. Kung baliktarin natin ang sitwasyon, 'di ba? Si General Torre ang hindi sumipot tapos si Baste ang nasa ring. O 'di ba? Iba rin naman ng reaction nyo. Kaya wag kayong masyadong wag kayong masyadong na uto-uto ganyan-ganyan, 'di ba? Anyway, bilang mga Pilipino, masasabi ninyo sa napakalaking entertainment ngayon dito sa Pilipinas? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out!